Ngayong gabi sa Reunions, isang sinapupunang pinagmulan, magkarugtong ang pusod nung isilang. Ngunit magkaiba naman ang buhay na dinaanan. Ang kambal na AJ at Osang, pinaghiwalay ng kanilang kapalaran. Nahanap ko yung mama ko, papa ko, pati yung kambal ko, pati yung other kong kapatid, kung ilan na ba sila. Elementary graduate ko, hindi pa ako nakapag-aral ng high school. Ngunit tila may puwersang nag-uugnay sa kanila, kaya pilit nilang hinahanap ang isa't isa. Ano nararamdaman mo doon? Yung sinasabi nila na meron ka kakambal pero hindi mo siya kasama. Masakit kasi di ba, kami lang yung kambal na hindi magkasama. Nalulungkot to kapag magaan yung birthday po namin. Gabi, nalulungkot pa ako, may iyak. Hindi ko siya makasama. At sa nakatakdang pagkikita nilang dalawa, masasalamin ang pagmamahal sa isa't isa. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Up next, Ay, masakit sa akin. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya. Namawala sa akin si AJ. gagraduate ka na ba ngayong Marso pero hindi makakadalo ang iyong ama o ina dahil hindi mo pa sila nakikilala? Kung nais mo silang makasama sa araw ng iyong tagumpay, tumawag lamang sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Dahil sa araw ng iyong pagtatapos, hangarin namin matapos na rin ang iyong pangungulila. Magkarugtong daw ang pusod ng mga kambal. Si AJ, naturingang ipinanganak na may kakambal pero sa larawan lang niya nakikita ang karugtong ng kanyang buhay. Makalipas ang 16 na taon, pipilitin ni AJ na pagdugtungin ang kanilang buhay ng kakambal niyang si Osang. Sa mall na ito sa Tuguegarao City, nagtatago ang isang lihim. Isang sorpresa na babago sa buhay ng dalawang dalaga na sumasalamin din sa pagkatao ng bawat isa. Mula GMA Network Center sa Quezon City, 12 oras ang aming binuno papuntang Piat sa Cagayan Valley. Pakay ng aming grupo ang Barangay Santo Domingo. Isang mag-anak kasi ang sadya namin sa barangay na ito. Hello po, good afternoon po. Ma'am, taga-reunions po kami sa BTV sa Manila po. May kilala po ba kayo si Cesario Alfonso at Amalia Alfonso? Nakatira po sa Santo Domingo, Piat, Cagayan Valley. Ay, doon pa siya banda. Ay, magandang hapon po. Taga-reunions po kami sa GMA sa QTV Manila po. Bali, may hinahanap lang po kami nagangalang si Cesario Alfonso and Amalia Alfonso na taga Santo Domingo, Piat, Cagayan Valley. Kayo po si? Kayo na po. Oh, sir, so kilala niyo po si Amalia Alfonso? Kaano niyo po? Kaano niyo po si asawa po ninyo? Asawa ko po. Sa balita po namin, meron po kayong magkakambal na anak. Tama po ba? Opo. Nasaan po yung kakambal po niyo? Oishi! Oishi! Ito po yung kakambal po niyo. Hi! Ano po?
Osi. Taga-reunions kami sa GMA, sa KTV, Manila. So nabalitaan namin meron kang kambal na hinahanap. Kailan mo pa hinahanap yung kambal mo? Siya si Josa Alfonso o Osang, 16 years old. 16 na taon nang hinahanap ng kanyang kakambal na si Jessa Alfonso o mas kilala sa palayaw na AJ. Ako po si Angela Triba, 16 years old. Tunay kong pangalan Jessa Alfonso. Hinahanap ko yung mama ko, papa ko, pati yung kambal ko, pati yung other kong kapatid, kung ilan na ba sila. Identical twins sina AJ at Osang. Magkarugtong man daw ang pusot ng kambal. Sadya yatang pinaglayo sila ng kapalaran. Alam ko, mukha lang po na pagkamukha mo namin. Pero yung ugali, hindi. Hindi ko po rin alam. Makulit. Minsan ako, ambisyosa. Pasaway. Masipag. Masipag. Opo, masunurin. Spoil. 2 buwang gulang pa lamang daw noon si AJ nung ihabilin siya ng kanyang tunay na mga magulang sa kinikilala niya ngayong ina, si Mama Belen. Ay, masakit sa akin. Hindi ko kaya talaga. Hindi ko kaya. Namawala sa akin si AJ. Parang pipiliin niya kasi miss niya na yun pero ang sabi niya naman sa akin, ako daw ang pipiliin niya kasi hindi naman daw siya inaapi. Higit pa sa isang tunay na kadugo ang turing ng mga anak ni Mama Belen kay AJ. Sa katunayan, siya ang apple of the eye o paborito ng kanilang pamilya. Gayunpaman, Lagi niyan tinatanong na napapahinto siya. Kamusta na kaya yung kambal ko, si mama at saka si papa? At tinatanong niya yung tunay niyang pamilya. sa katiting nilang pamamaraan, sinubukan ng pamilya ni Mama Belen na pag-ugnayin si AJ at ang kanyang kakambal. Sa katunayan, malimit nga raw magplano sila Mama Belen na bumiyahe pa Cagayan para magkita ang kambal. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagkakasakit si Mama Belen kung itutuloy na nila ang kanilang plano. Pero ang mga larawan ng mahalagang pangyayari sa buhay ni AJ, walang mintis nilang ipinapadala sa tunay na pamilya ng dalaga sa Cagayan. Tinitignan ko po yung pinadala ng picture sa akin. Ito yung picture na nag-birthday siya. Tapos ito naman po yung picture na pinadala ng binyag siya. May nag-birthday ako, may handa naman. Hindi ko lang alam sa kanya kung mayroon din. Kahit kailan na, hindi pa ako naghanda ng birthday ko. Sa pag-aaral, hindi ko lang alam kung nag-aaral siya. Elementary graduate ko, hindi pa ako nakapag-aral ng high school. Personal kong nakapanayamang isa sa kambal, si AJ. Ano nararamdaman mo doon? Yung pag sinasabi nila na meron ka kakambal pero hindi mo siya kasama. Masakit kasi di ba, kami lang yung kambal na hindi magkasama. Magkarugtong nga raw ang buhay ng mga kambal. Kaya naman kahit milya-milya ang layo nila sa isa't isa, tila may isang puwersa raw na nagdurugtong sa kanilang dalawa. Parang lagi mo iniisip yung kakambal mo. Opo. Nagtataka ka kung anong ginagawa niya, mga ganon. Opo, parang may sakit ba siya kung bakit ako nangihina minsan, ba't ako nagkakasakit ng walang dahilan. Paano? Anong time? Kunwari, halimbawa, paano mo nararamdaman? Nararamdaman ko sa yung parang once, kasi minsan ma'am, nagkakasakit ako ng walang dahilan. Siya lang yung iniisip ko, para bang iniisip ko na siya kaya okay ba? Sa isip ko, pag nagsasakit pa ako, parang nagsasakit din siya. Ganun yung isip ko. Graduating high school student na si AJ at maging sa kanyang nalalapit na pagtatapos ngayong Marso, gusto niyang maging kabahagi ang kanyang kakambal. Anong gusto mong graduation gift? Yung po na, sana makuha ko siya. Talaga? Gusto mo siya makasama sa graduation Opo, gusto mo? ko po. Oh.
sana pag-graduate ko, nandito siya, nandito kami. Magkasama. Habang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral si AJ, unti-unti namang tinutupok ng maghapong pagbibilad sa araw ang balat ng kanyang kakambal na si Osang dahil sa paglalaba. Gusto ko magtrabaho para mag-ipon ng pera. Kung sana puntahan ko yung kambal ko. Magpasama lang ako kay mama para naman makita ko siya. Isang malaking palaisipan ang tunay na kwento sa likod ng pagkakahiwalay ng kambal. At dito, sa summer capital of the Philippines namin nakilala, ang taong babasag sa sikretong nakapaloob sa pagkatao nila AJ at Osang, si Aling Amalia, ang kanilang ina. Ako ang may kasalanan na pagkahiwa-hiwalay namin dahil binigay ko siya, yung anak ko doon sa auntie ko. Up next, Ito po ang mga kapatid ko, pang-apat si Algie, pang-lima si Ariel, pang-anim si Joanne, pang-pito si Jomar, pang-walo si Jonalyn, si Raquel. Gusto ko po makita si Ate Jessa kasi nung pinanganak pa ako, hindi ko pa siya nakikita. gagraduate ka na ba ngayong Marso pero hindi makakadalo ang iyong ama o ina dahil hindi mo pa sila nakikilala? Kung nais mo silang makasama sa araw ng iyong tagumpay, tumawag lamang sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Dahil sa araw ng iyong pagtatapos, hangarin namin matapos na rin ang iyong pangungulila. Kinailangan pa naming bunuin ang mahigit 10 oras na biyahe papuntang Cagayan Valley, makaharap lamang ang kakambal ni AJ. Ngunit bukod kay Osang, suwerteng nakilala rin namin ang kanyang ama at mga kapatid na katulad ni AJ, naghahangad din ng kumpletong pamilya. Ako ang may kasalanan na pagkahiwa-hiwalay namin dahil binigay ko siya, yung anak ko doon sa auntie ko. New Year's baby ang kambal na sina AJ at Osang. Habang sinasalubong kasi ng mundo ang taong 1994, Nagulat ako, akala ko isa lang yung anak ko. Kasi nga sa bahay lang ako ng anak. Nung hinawakan ng paltera yung sabi niya, ay naku, Ning, meron pang isa, sabi niya gano'n sa akin. magsasakarawang asawa ni Aling Amalia na si Mang Cesario. At kahit kapapanganak pa lamang ni Aling Amalia sa kanyang kambal noon, nagbanat na raw siya agad ng buto upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Eksaktong 2 buwan ko sa pagganak sa kanila, nabinat ako. Habang tumatagal, lumalabo ang paningin ko. Sa paniniwalang hindi na nila kayang tugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, mula Cagayan, lumuwas pa Antipolo si Aling Amalia para ipagkatiwala sa kanyang tiyahin na si Mama Belen, ang isa sa kambal. Sabi ko sa auntie ko, iiwan ko muna po sa inyo auntie itong anak ko. Kukunin ko na lang kung magaling na ako. Sabi naman ng auntie ko, total, meron ka naman pang mga anak, iiwan mo na lang sa akin ito. Aalagaan namin habang lumaki, habang lumaki siya sa akin. Basta't importante alagaan mo yung anak mo sa piling mo. Tuwang-tuwa ho ako kasi parang binigay sa akin angel eh. Tuwang-tuwa talaga ako. Talagang tinuring ko ng anak. Kaya nga hindi namin siya inaapi eh. Kasi parang angel ba binigay sa akin. Si Jessa nga ang isa sa kambal na iniwan ni Aling Amalia kay Mama Belen. At mula nung araw na yon, ang dating si Jessa naging Anjanette o AJ sa kanyang bagong pamilya. Nais sana ni Mama Belen na manatiling sikreto ang pagkatao ni AJ. Pero sadya yatang walang lihim na hindi nabubunyag.
Linipat nga yung Ginit yung TV. Pagkatapos sabi naman ng kapitbahay namin, oh, yabang-yabang mo ang Ginit. Hindi mo naman yung tunay na nanay, sabi ang ganun. So kasi naglalaba ako sa banyo, pumunta siya. Mama, sabi ni Ate Maria, hindi mo raw ako tunay na anak. So ako na hininto, kinder na ho siya noon, tsaka nalaman niya. Hindi ko hininto ko na. Kung isang matabil na kapitbahay ang nagbuking sa tunay na pagkatao ni AJ, ang mga ipinapadalang pictures naman nila Mama Belen kay Aling Amalia ang naging susi para madiskubre rin ni Osang ang tungkol sa kanyang kakambal. Ma, hindi pa naman ako nagpipicture. Bakit may picture ako sa lamisan? Sabi niya. Eh, hindi anak ko. Yan ang kakambal mo dun sa Antipolo. Ha? May kakambal ba ako? Meron. Yun lang hiling niya sa akin. Gusto niya raw na makasama yung kakambal niya. Mabilis na tumakbo ang panahon, ngunit usad pagong naman na mabigyang katuparan ng kahilingan ng kambal ni Aling Amalia. Ni minsan kasi, hindi nag-cruise ang landas ng dalawa. Samantalang ang ama naman ng kambal na si Mang Cesario, nilunok na lamang ang naging mapait na kapalaran ng kanyang mga anak. Noon hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung personal yung anak ko. Hindi ko naman ipinamibigay yung anak ko. Ang pakiramdam ko, tuwing maalala ko siya, yun, hindi na ako makakatulog. Basta ipinagtiwala ko na sa Diyos na siya na lang ang bahala doon. Kahirapan. Ito ang siyang sinisisi ni Mang Cesario kung bakit lumaking hindi magkasama ang kanyang kambal. Bubuhay ko sa pamilya ko sa hirap. Kahit na hindi sapat yung kinikita ko, ikinakasya ko. Gaano ang hirap kung katabi ko siya, masaya na ako. Kung nasa harapan ko siya, kahit papano, kahit man lugaw ang kakainan nila, kung nandun kami, ayos lang yun. Ito rin ang itinuturing na salarin ni Aling Amalia kung bakit napilitan siyang iwan ang kanyang pamilya sa Cagayan para mangamuhan sa Baguio City. Sa sobrang paghihirap, hindi ko na yata naisipan na sumula sa mga kapatid ko. Ganon, yung mga kapatid ko at yung anak ko sa kanya. Sa sobrang paghihirap namin. Parang yung isip ko, busy na lang sa kaiisip na ano kayang gagawin ko na naman kasi walang trabaho. Apektado ng El Nino ang pamilya Alfonso, kaya naman doble kayod ang mag-asawang Aling Amalia at Mang Cesario. Mabuti na lamang at nariyan ang kanilang panganay na babaeng si Osang na nagbabantay sa kanyang nakababatang mga kapatid. Ito po ang mga kapatid ko, pang-apat si Algie, pang-lima si Ariel, pang-anim si Joanne, pang-pito si Jomar, pang-walo si Jonalyn, si Raquel. Sabik din daw ang mga ito na makilala ang isa pa nilang ate. Gusto ko po makita si Ate Jessa kasi nung pinanganak pa ako, hindi ko pa siya nakikita. Ngunit wala pa rin daw tatalo sa bigat ng loob na dinadala ni Osang. Nalulungkot po kapag magaan yung birthday po namin. Gabi, nalulungkot po ako, may iyak. Hindi ko siya makasama. Siya lagi naisip ko kung ano ba kalagayan niya, kung nasan siya, kung okay lang ba. Kambal ko, mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Up next, sa pagkabigla ng dalawa, hindi nila malaman kung paano haharapin ang bawat isa. Gagraduate ka na ba ngayong Marso? Pero hindi makakadalo ang iyong ama o ina dahil hindi mo pa sila nakikilala? Kung nais mo silang makasama sa araw ng iyong tagumpay,
tumawag lamang sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Dahil sa araw ng iyong pagtatapos, hangarin namin matapos na rin ang iyong pangungulila. Minsan nang pinaglayo ng tadhana ang magkakambal na sina AJ at Osang, pero kapalaran din ang magbubuklod sa kanilang dalawa. Ihanda nyo na po ang inyong mga panyo sa makaantig damdaming pagkikita ng magkapatid. Kahit malalim na ang gabi, bumiyahe kami kasama sina Mama Belen, AJ at Josie papuntang norte. Wawakasan na namin ang 16 na taong pagkasabik ng kambal sa isa't isa. Hapon na nung narating namin ang Cagayan Valley. Sa haba ng aming biyahe, pinagpahinga muna namin sa isang hotel sila Mama Belen. Habang si Osang naman, sinundo ng isa pa naming grupo para sa isang sorpresa. Dito sa mall na ito sa Tuguegarao City nakatakdang maganap ang pagkikita ng kambal. Maging ang mga staff dito, kinuntsaba ng aming grupo. Pagdating ni Osang sa mall, agad ibinigay ng sales lady ang damit na sadya naming pinili para sa kanilang dalawa ni AJ. Walang pag-aalinlangang isinukat ni Osang ang damit. Habang isang customer naman ang sinalubong ng isa pang sales lady. Walang iba, kundi si AJ. Hanggang iabot ng sales lady kay AJ ang carbon copy ng damit na isinusukat naman ni Osang nung mga oras na yon. Ilang sandali pa. Ganito talaga to sa baby. Sa pagkabigla ng dalawa, hindi nila malaman kung paano haharapin ang bawat isa. Gusto ko na din. Nandun sa Baguio. Si Papa na nandun sa Papa. Hindi. Naghahanap ang trabaho. Ay, sana may pagkain mo kami. Mahirap din. Hindi. Hindi na. Sabi ko kami masama na. Nag-aalaga ng bata eh. Paano yan? Gagraduate ako, hindi ka kasama. Grade 6 ka pa lang. Pagka-college ako, magpa-pursue ka pa lang. Sama ka na sa akin, ha? Sama niya ng mga kay mama ko gusto niya. Sabi na kinukuha ko. Mahirap ba talaga? Sabi na kinakain namin. Kaya hindi ko expect eh.
Hindi ko expect na ganito pala sila kahirap dito. Ang sakit. Matapos ang reunion ng kambal, sinundo na rin namin si Mang Cesario para siya naman ang sunod naming sorpresahin. Sinabihan namin siyang susunduin na niya si Osang. Bakit saan ka galing? Doon sa taas. Dalaga ka na, anak. Eh. Ano, ikaw ba si, ano? Anak? Si... Isa po. Ikaw? Ang dami mong kapatid na talaga hindi ko kayang palalagaan yung mga kapatid mo. Alam ng Diyos yan. Madalas kami kumakain ng lugaw, daging sa kay harapan ko. Kaya miski sulat, wala talaga akong pinadala sa iyo. Siguro na parang napabayaan ka. Hindi mo yung kakapag ko. Oh, nakita mo na, yung kapal mo. Magkaiba kayo ng ano mo. Ilang taon na hindi na tayo nagkikita. Lalo na ngayon makikita mo yung kapatid mo, anak. Ang dami mong kapatid. Biyaya ng Diyos sa akin yung mga kapatid mo. 10 kayo lahat. Kita mo na yung sa kwitis mo. Hindi ko sukat akala'y magkita tayo ngayon. Nabigla ako, parang napatulad ako. Patawarin mo ako, anak. Napabayaan na kita. Nangawa na ka naman kita yun. Ay, so sa... Muli ring nagkita sina Mama Belen at Mang Cesario. Bayad ko. Nasaan siya lang niya? Nasa bagyan ko eh. Kailan darating? Eh, sabi niya sa linggo. Sa linggo. Bayad tagal. Eh, Kung mayad ka kasi umuwi ka pa rito, sana doon ka lang sa Antipolo. parang sobrang saya siya. Bakit? Hindi ko nga alam kung anong pakiramdam ko ngayon. Umiyak o hindi. Kasi talaga nabaguhan ako. Masaya kasi kala ko hindi na darating sa point yung ganito, hindi na kayo magkikita. Plano ko na basta nakatapos ako ng college, makapaghanap ako ng magandang trabaho, matulungan ko kayo. Kung yun ang plano mo, anak, i-concentrate mo ang mag-aaral, no? Kaya huwag ka munang, huwag mo muna intindihin yung mga kwan. Asukusin mo lang yung pag-aaral mo kung yan ang plano mo, anak, ha? Sana huwag kang pabayaan ng Panginoon. Para yung plano mo, maaabot mo, oh? Hindi ko makunin Up next, Mag-wish ako ngayon na sana makita ko na si Mama kasi siya na lang yung hindi ko nakikita. hindi namin sinabi sa kanya na kasama na namin ang tunay niyang ina. Gagraduate ka na ba ngayong Marso pero hindi makakadalo ang iyong ama o ina dahil hindi mo pa sila nakikilala? Kung nais mo silang makasama sa araw ng iyong tagumpay, tumawag lamang sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Dahil sa araw ng iyong pagtatapos, hangarin namin matapos na rin ang iyong pangungulila. Isa pang sorpresa ang bumulaga kay AJ. Ang pinaka-inaasam niyang kumpletong pamilya,
abot kamay na lang niya. Nagkita na nga ang kambal na sina Osang at AJ. Nakilala na rin ni AJ ang kanyang ama. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming sorpresa. Makikilala na rin ni AJ ang kanyang mga kapatid at ang iba pa nilang mga kamag-anak. Tinipo ni Mang Cesario ang kanyang mga anak patungo sa aming van. Pagkadating namin dito, pagkalabas ko, nandun na lahat ng kapatid ko, pinakilala sa akin ng kapatid ko. Tapos, pagpasok ko sa bahay, parang natural lang. Yung naramdaman ko parang lukso ng dugo, nung parang malapit kami sa isa't isa. Kahit nakita ko na sila, ako lang pa rin kasi, si mama pa. Yun, sorry makita si mama. Matapos makilala ni AJ ang iba pa niyang mga kapatid, nagpasya kaming dalhin naman siya kay Aling Amalia. Mula Piat sa Cagayan Valley, 8 oras kaming bumiyahe patungong Baguio City. Lulubos-lubusin na kasi namin ang kahilingan ni AJ. Mag-wish ako ngayon na sana makita ko na si mama kasi siya na lang yung hindi ko nakikita. Hindi namin sinabi sa kanya na kasama na namin ang tunay niyang ina. Ikaw pala si... Pasensya ka na, Jay, kasi 16 years old na hindi tayo nagkita. 2 buwan lang kita iniwan kay auntie ko. Pasensya ka na kung hindi kita naalagaan, hindi kita napalaki sa piling namin. Ano kaya, mapapatawad mo ako? Hindi naman ako nagkakaroon sa manilot. Naanaw ako. Katawarin mo lang ako kasi hindi kita napalaki. Siguro kahit lumayo ka ulit. Malapit na graduation namin eh. Tapos kahit pa paano, di ba? Nakita ko na kayo. Ito nang araw na nakita ko yung anak ko, talagang masaya na. Hindi ko na talaga matutumbasan ang kasayahan ko ngayon. Nakita ko na siya. Masaya kasi nakita ko na sila. At least, bago ko mag-graduation, nakita ko sila. Mga kapatid ko, makilala ko. Kambal-kambal raw ngayon ang ligayang nadarama ng puso ni AJ. Higit pa kasi sa diploma o medalya ang kanyang natanggap. Napasa kanya na kasi ang regalong bumuo sa kanyang pagkatao. Kasama ang karugtong ng kanyang buhay, ipagpapatuloy nila ni Osang ang pagharap sa buhay. Hindi pa man nakasama ni AJ si Osang pauwing Antipolo, pinag-iisipan naman ni Mang Cesario at Aling Amalia na sa darating na pasukan, pahihintulutan na nila itong mag-aral. At ang pagharap ni Osang sa kanyang kinabukasan, sa Antipolo nila balak simulan, kapiling ni AJ. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si John Dalen Esquivel, 11 years old, may nunal sa kanang paa. Huling nakita January 31, 2010 sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Si Mark Zeus Esquivel, 9 years old, medyo malaki ang mata. Huling nakita January 31, 2010 sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Si Arnel Alili, 38 years old, medyo mataba, bungi at may peklat sa kaliwang braso. Huling nakita December 15, 2009 sa Baywalk area, Manila. Si Lino Canuel, 45 years old, medyo maputi. Huling nakita December 28, 2004 sa Marikina City.
Si Larry Lansangan, 10 years old, 4'9" ang taas, huling nakita sa Bicutan, Parañaque City. Si Ben Cabatanya, 38 years old, huling nakita sa Santa Cruz, Manila. Si Jelly Cuerdo, 29 years old, medyo maputi. Si Jonathan Lanuza, 24 years old, bilugan ang mukha, huling nakita sa Quezon City. Si Christian Albay, 22 years old, may kapansanan sa pag-iisip, balingkinitan at medyo mahaba ang buhok. Huling nakita November 1, 2009 sa Kalawan, Laguna. Si Gabriel Bulgan, 21 years old, 5'3" ang taas, medyo maputi, huling nakita sa Divisoria, Manila. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 466 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tiyakong patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.